fearless, feisty personality, the Jobert Sukol dito. Matapang na tao itong katabi ko dito. Sino ang artista na nakabangga mo na forever mo nang tinanggal sa memory mo? Ines ko yan sa show ng aking alaga at dumating naman siya tapos nag-walk out. That ruined my relationship with Martin Rivera. Gusto ko yan dati eh. Ewan ko, ayoko sa kanya na. I hope it doesn't happen again. Umiinit ang ulo ko dyan, Tito Jobert. Sana mabawasan na niya pagiging, yung mga kayabangan, mga ganyan. Siyempre, Moranian ako. Uy, tatakbo ka pa presidente, what will you do for this country? Are you truly happy? Pag-usapan natin mga nakaraan at ngayon, ikwento muli ang mga nagdaan kahapon. We can laugh and cry as we reminisce the times, talk about the highs and lows of life. Umagos ang buhay, dumaloy ang panahon, maraming pagbabagong humubog sa atin noon. Blessings came and lessons made us strong. Let our story shine and be an inspiration. Kahit saan, kahit kailan, I'll always be there, sabihin mo lang. Always remember, whatever happens, rain or shine, friends tayo. Friends tayo. Rain or shine, friends tayo. Hello friends! Welcome to our channel, the Snoopy Serna Channel. Alam niyo, ngayong araw na ito, mga kaibigan, behave ako kasi ang kasama ko ngayon, isa rin ho isang kagalang-galang na broadcast journalist, writer, host, isa ho siyang fearless, feisty personality, producer too. He has his own vlog now. Wala akong iba, kundi si Mr. D. Jobert Sukol dito. Oh, sweet naman. Ang sweet of you, my baby. Alam mo, she is my original baby in show business. Thank Sa totoo you. lang. My showbiz career grew up with her. I started with her actually. Oo I nga. miss you so much, Snooki. Tito Jobs, I miss you too. You became my publicist. Hindi ninyo alam. Your first publicist, I'm so proud to actually. say it. Tito Jobs, ako ba yung first mo na artista na hinandle? Yes. You were the first na talagang hinawakan ko as a publicist. I was assigned or I don't know, parang inassign ko na ang sarili ko. Talaga ba, Tito Jobs? Because sa pagpasok ko sa showbiz as a writer, you were not my first article though. And after that, dumiretso na ako sa mga pelikula, sa shootings, and doon ako, parang namili ako ng artistang mga susuportahan ko. And it was you, baby. Oh, it was di ba? you. How blessed can I get? Si Tito Jobert pa, wow, isa sa mga taong na-intimidate kami isang kausapin kasi napaka-intelihente eh. Hindi naman na. Alam Hindi, mo, totoo lang. syempre, mag-ina eh. Ako mag-ina. Hindi, kasi ang maganda lang kasi with you, you know, it's not just, of course, no, undeniably, you were the biggest star of your time. Oh, thank you, Tito You may not Jobert. just remember that, no? Kayo nila Maricel that time magkakalaban, Dina Bonnevie came after. You and Gabby Concepcion were the love team to beat. That was right. yun ang aking hinahawakan that time. Totoo lang, Snooki, not because you're here, pero I had so much adoration thank you. and love for Thank the you, one and Tito only Jobs. Snooki Serna. Oh my goodness, thank you. It was so much blessing for me. That paved the way para tumuloy-tuloy ako as a writer, as a journalist, entertainment journalist. It was because of you. Thank you, It was Tito because Jobs. at yung sasabi kong behave ka, you were. Tito Jobs, papunta naman tayo sa iyong mga humble beginning. Paano nagsimula ang isang Jobert Sukol dito? Well, alam mo, bata pa ako, kasi sa probinsya kasi namin, usong-uso yung mga nire-rent na mga magazines, mga song hits. Sa Iloilo kami. So ngayon, parang mahilig talaga ako magbasa ng mga showbiz chismis. Maritas na ako that time. So, Ikaw binabasa pala kauna-unahan. Ikaw pala ang kauna-unahan. Una chismosa. Binabasa ko yung mga articles nila Tito Alfie Lorenzo, sila Nanay Loli Solis, Loli, Manay Ethel Ramos. So ngayon, fan ako ni Nora Honor. Ang ginagawa ko, kasi wala kaming TV,
I would walk a kilometer to go to my lola's house. Pag Sabado yata, manood ako ng Superstar. Sa bintana lang kami nanonood. Kasi wala kami nakakatuwa ka TV. naman. Oo, ganun. So ngayon, I was studying at UP Iloilo, first year college. Nung pa-second year na, naramdaman ko na parang wala na hatang masyadong pampapaaral sa akin yung tatay ko. Parang naghihirap kami. So, sumakay ako ng barko. Dala-dala ko yung transcript of records ko from UP Iloilo to transfer ako sa UP Manila. Pagdating ko sa Manila, nawala pala yung mga documents ko, naiwanan sa barko. Ano ba yun? So, anong gagawin ko dito? Hindi pa nauso dati mga email-email. Kailangan Medyo dramatiko. Siyempre, snail mail pa noon. Oo, wala pa that time. Wala pa yung Kailangan email. talaga physical mong bitbit. Paano nangyari, Tito Jobs? So, siyempre, hindi na ako nakapag-enroll. So, anong gagawin ko sa Maynila? So, ang ginawa ko, I joined PETA. You are trained to be actors, sa housekeeping, sa lights, lahat yung ganda ng training sa Tito PETA. Job. Wow, I if was I may with humbly theater. say, so ngayon ko lang nalaman ito about my Tito Jobert. I was with theater. Then, doon ko nakilala sila, the late George Vier Cabistante, na naging barkada ko, sila Tom Adrales. So, sabi niya, ba't hindi ka mag-reporter? Sabi sa akin, mga 1982 na ito. Ay ko, paano ba mag-reporter? Para mas lalo na akong dumikit kasi yun naman ang pangarap ko. No. So, sabi niya, mag-interview ka ng artista, ilabas natin sa mga magazine, di ba? Malay mo, baka may talent ka sa pagsusulat. Sabi ko, so anong gagawin ko? So, sabi niya, punta ka sa Jingle Extra Hot. Sabi niya, ayun ang pinakasikat na magazine that time. Tapos, magtanong ka ng assignment kung sinong gusto nila pa-interview sa'yo. So, trabahuin mo yon. So, ngayon, inassign sa akin si Sherry Hill. I don't know Sherry Hill. Wala akong kilalang artista. So, nagtanong-tanong ako paano ko siya makontak. So, ngayon, I had her number. Nabigay sa akin number. Hindi ko alam. Napaka-talented ko. Ang galing ko, di ba? Para ma-research. Oo, ma-research mo siya. Eh, wala namang mga dati. Kaya tawagan mo sa landline. Galing. Siyempre, nanginginig pa ako. Tatawagan ko. Artista tatawagan ko. I was able to speak to her. Tapos, sabi niya sa akin, sabi ko, ako po si Jobert, baguhan lang po akong reporter, baka pwede po ako mag-ano ng interview sa'yo. She was so kind. Yung contrary to her image na Persona, napaka-maldita, she was so kind. Alam mo sabi sa akin, She is. pumunta ka sa ABS-CBN, pinapunta niya ako, so nakapasok ako, na-interview ko siya. She even offered the story. Diba? Nakakatuwa. Ano siya Tulungan pa niya nagbigay ako. ng slant? Siya pa nagbigay ng slants. At kung anong itatanong, kung anong isulat ko, ganun kabait. Tito Jobert, it just goes to show na talaga you do not judge a book by its cover, ano? Tito Jobert, ever since ba matapang ka na talaga? Palaban ka? Hindi sinasadya ito ha. Hindi ko ito sinasadya. Siguro innate na rin sa akin siguro ang ganitong personality. But I'm not a bad person. Oh no, of course Yung you're not. kumbaga, I just like them to know na hindi ako gagawa lang ng kwento para manggalit, Paninindigan mo. Paninindigan ko yan because I stand by my stories and these are real stories. Right. Yung nga, di ba, nakailang akit ako sa 4th floor ng Hall of Justice. I was sued by John Lapus. I was sued by si Joan Maglipon. I was sued by Eric Santos, Erickson Raimundo. I have a few of them. So ako kumbaga, naranasan ko lahat ito. But of course, I stand by my stories. Pero some of them are successful naman na na-dismiss. Yung iba naman tumuloy. Yung gano'n. Parang part of the trade. The hazards of the trade. Kasi akala nila, yung iba kasi, they just think na, nako, nagpapasikat lang yan. Siguro matapang lang siguro talaga ako. Matapang lang siguro ako, pero matapang na gusto ko isipin na nasa lugar sana. Paano ka naman nakapasok sa TV at radio, Tito Jobs? Mga siguro mga 90s when kasi I'm associated with Kuya Boy kasi we became friends in 1982, 83 sa Metropolitan Theater that time. So in the early 90s, mga 93 yata, nag-open ang show and tell. Tapos after that, short-lived lang yon, pinalitan ng Star Talk. Hanggang mga 1995 o 94, 95, Star Talk na kami. Medyo tumataas ng posisyon ko, parang writer na, one of the writers. Pero nagla-live pa na ako pag may mga portions na gano'n. Hanggang 2000. Kasi 2000, Kuya Boy moved na to ABS. Yeah. For the buzz. Tapos ngayon, ako naman, maiwan sana sa GMA, sa Star Talk. Pero after 1 week, sinabi na ako nila Romel Gatcho sa GMA, na co-terminus pala ako with Kuya Boy. So dapat sumunod ako sa kanya sa ABS. Sumunod ako. So, we did the buzz. By 2000, 2001, kinuha ako ng DZMM to anchor an entertainment program. So, masasabi mo ba si Tito Boy, backtrack ako ng konti.
mentor, isa sa mga naging mentor mo sa showbiz. Yes. He's my biggest mentor, protector. Sobrang pagmamahal ni Kuya Boy sa akin. Siguro nga nung nakarang buhay namin, baka isang sanga lang kami. Oo, na tao. di ba Alam mo yun? nakakatuwa? He's so sweet. So meron tayong chikaton. Ito ngayon, mga katanungan ng mga kamarites ko. Sasagutin mo ngayon. From Mariposa of Kamuning, sino ang artista na nakabangga mo na forever mo nang tinanggal sa memory mo? Pangalanan. Yung tinanggal ko sa memory ko, si Morissette Amon. Bakit? Di ba, dahil anak-anakan ko yun dati, tapos gines ko yun sa show ng aking alaga, at dumating naman siya, tapos nag-walk out. Kasi, atin lang pala ng birthday ni Moira. Ang sabi, depressed. Alam mo yan, sabi ko, you have to learn to be professional. Hindi ko makakalimutan yan because that ruined my relationship with Martin Rivera. Kasi si Martin nag-comment. Si Martin kumpare ko yun because of the Morissette Amon issue. Na nag-walk out siya, akong producer Siyempre, ayoko isipin ng mga tao na niloko ko sila. Ngayon, gusto ko lang siya makita sa stage kahit hindi na siya kumanta. Ang ginawa niya, she ran away, nag-walk out. Mabuti nahuli siya ng camera. Nahuli siya ng mga videos. Kasi si Martin, kinampihan siya. Dapat I should have understood daw na depressed yung tao. Ay ko, Martin, doon ka nagkakamali. Sa edad mong yan, as a senior artist, dapat tinuturuan mo yung mga young artists na to be professional. Yung iba nga dyan, namamatayan But the show must go on. Yung pala, hindi naman pala depressed. Right after the show, kasi nag-aaway na sila ng boyfriend niya, kasi naghihintay na, dahil papunta sa birthday ni Moira. Ayun. Baka I hope nabago she na siya learned. ngayon. I hope she learned learned. from that. Pero binura ko na siya. Pero forgiven mo na siya ngayon. Oo naman, ang forgiveness nandyan lang. But I will never forget. Naniniwala ka ba sa sinasabi nilang in showbiz, there are no permanent friends, only permanent interests? Mula kay Maris of Bahada, Davao City. I believe so. Though meron din naman tayo mga ilan mga friends. I have you, I have thank you. Kuya Boy. Mga 2% na lang yung permanent friends. Pero 98% permanent interest yun. Totoo yan. Exactly. Malungkot. Pero yun, ganun talaga. You were saying wala kang takot magsabi. Controversial interview. What was the most controversial interview you had? Hindi interview, pero nangyari was with Willie Revillame. Ay, Yung oo. controversial na ganap na parang it affected, affected me in a way. Was that Willie thing Naalala ko dati nung nakikiusap siya on national television na tanggalin, kung di yung tinanggal si Jobert sa DZMM, ako ang aalis. Mamimili na kayo. Pag hindi niyo yan tinanggal, ako mag-resign dito sa Wawawi. Tandaan niyo yan. That was parang, hey, that was so strong. At ang problema, hindi niya muna inalam kung ano talagang problema, ang issue. Doon niya na-realize na, mali pala, mali ang ginawa. At the next day, ang kaaway niya na network. Kaya naalis siya sa ABS. It's not because of me. Sa akin na nagsimula. Hindi ko makakalimutan yun kay Willie. Gusto tayo sa pick and Yeah. Si Pura Luca Vega, ito yung bading na gumaya na si Jesus Christ. Nainit ang ulo ko dyan, Tito Jobert. At trigger ako dito kay pura-pura na to. I hope it doesn't happen again. It doesn't happen again because, ako, I'm a very devout Catholic kasi ako Gusto ko Ay, tang sumakit ang sabunutan dibdib ko. actually. Gusto ko na sabunutan kasi nga, that is parang using the name of the Lord thy God in vain. I hope maisip mo ito. Though ang katwiran mo wala ka namang intention na paglaruan, pero please, maraming bagay na pwede mong gawin. Huwag ito Pura Luca Vega, God bless you. Kaya marami ka pang time, anak, to... I hope that you will, in your lifetime, feel the love and the forgiveness of God in your life. Because you're missing out on a lot if you don't. Because God is just, He is in your life. You just don't realize it and you just don't want to acknowledge it. Ang sad, Tito Jobert, no? Habang papatawarin ka ni Lord. Mainit ang ulo ko, Tito Jobert. Ibahin na nga natin. Ibahin natin. Ito na lang. Sander Ford! Asan na siya? Hindi ko na siya. Buhay pa ba? May karir ka pa ba, Sander? Alam ko na batang ito, naloka ako. Kasi diba nakita mo yung picture niya, una niya picture na yung di pa talaga siya nagawa, tapos ginawa siya ng icon yata o something, talagang binago mukha. Wala namang masama na magpabago ng mukha, pero Diyos ko,
Nakikilala mo ba sarili mo? Para kang avatar. Diba? Imaginein mo, you wake up one morning, tapos titignan mo sarili mo sa salamin, hindi ka ba natakot na ibang nakikita mo? I don't understand lang ba? Okay lang na pa-enhance ang ilong, okay naman. Total, hindi pa sila naninibago pag tumingin sa salamin. Naku, Sandra, kung ano kasing... Ikaw kasi nagdahilan na nabanggit ko yung kaibigan ko sa'yo. Nora Honor and Vilma Santos. Okay, the two biggest rivals in the, di ba, ng panahon nila. Siyempre, Noranian ako. Though si Vilma naman, I have respect for Vilma, no? Pero siyempre, kung kumpara mo, hindi nila narating pa at wala nakarating sa phenomenon ng isang Nora Honor. Kaya, dapat yung sa kay Tirso Cruz na award ba yun? Sa, ano yung FDCP ba yun? Dapat si Nora yun eh. Bakit binigyan na kay Vilma? Si Claudine, love ko to. Si Claudine Barreto. Claudine Barreto, oh. Mabait naman si Claudine. I love her. Mabait siya. Kaya wala akong may sabing masyado i-describe of her because, you know, she's just a sweet girl to me. Mag-message siya, nag-hello, nag-anything. I love her. Ay! Babae nagpadlano sa akin. Pasuspend si Nadine Lustre. Ay! Well, nung una I liked her. Nung rivalry nila ni Catherine Bernardo, kahit milya-milya ang agwat sa kanya ni Catherine that time, nag-guest ito sa program namin. I liked her. Kaya lang, syempre, hindi porke like ko siya, eh, mag-agree na lang ako sa lahat ng pinagagawa sa buhay. Nagalit na naman ako nung binira niya si Ricky Lo. Doon nagsimula lahat yun. Kumbaga, who are you? Anong entitlement meron ka para siraan ng isang tao? Kung pwede, ba nagkamali ang tao, mano bang as an artista, na hindi ba kasi sikat ni Nora Honor ni Vilma, or ni Snooki Serna, ay dapat nag-reach out siya, hinanap niya si Ricky Lo para tanong na i-correct lang. Kasi si Ricky naman, mag-iirat naman yan eh. Hindi yung tatarayan mo si Ricky Lo na parang akala mo kung sinong ordinaryong reporter lang sa kalye. Kaya nakalimutan mo, mataas ang respeto ng tao kay Ricky Lo kaysa sa'yo. Yun lang yun. Kung may respeto kasi wala. Uminit ang ulo dito, Ulo Joe. ko. Yung babae. Gusto ko yan dati eh. Kailang, ewan ko, ayoko sa kanya na. Jake Cyrus! Jake Cyrus. Si Jake. Si Charis. Paborito ko yan. So si Charis pa lang siya, inaanak ko yun sa binyag yun eh. Andito nga, kasamahan ko Ninong at Ninang sa Kuya Boy Abunda, Ricky Lo, Ma'am Char Santos, Oprah Winfrey. Alam mo, sayang, ako nanginayang talaga kung nanood si Charis ngayon. She was, of all mga Filipino artists, siya ang pinakamalaking international star na nag-produce na sana natin eh. Nakapasok mo siya sa merkado ng international. Kasi she had Pyramid album. Being managed by Oprah Winfrey and David Foster is not a joke. Ngayon, pwede naman siya sana mag-out. But at the same time, na-retain niya ang kanyang boses at pwede siyang drumama. Pwede naman mag-out, pero yung sa kanya kasi, he wanted to turn into a man. She wanted to turn into a man. That's why nag-Jake Cyrus siya, napatapyas ng dibdib and everything. Bumaba ang boses kasi sa katitake ng mga testosterone or what, no? Nakakaawa siya ngayon. Yung ipinundan niya rito tuloy ng mga bahay, apartments, parang naibenta na. Tapos pumunta sa Amerika, tinanggihan na nila Oprah. Tapos nag-show na sa maliit na mga bars, hindi na tinatao. Kakaawa. But you know, wala eh. Ginusto mo to eh. Alam mo naman ang pagsisisi, laging sa huli. Ang problema niya kasi yung boses na hindi na taga bumalik. Pwede ito, Jobert. May napanood ako. Kasi bilang fan ni Jake, meron ako napanood na mga YouTube videos niya. Lately kuha na naman niya yung boses niya. Nakuha na niya. Naku, sana nga. So when I'm all choked up and I can't find words, every time we say goodbye, baby. Para sa akin, maganda pa rin ang boses niya. Ayun. Yun nga lang. Marami pa rin umahanga kay Jake. Kasama ako doon. Kumbaga, I know that it will never be the same again, no? Pero sana he'll survive this. Sana bumalik, magka-career siya ulit para makaipon. Alam mo, kasi alam mo naman sa mundo natin, short-lived lang naman ang mga just kung konting panahon na lang, hindi, may bagong papasok, kakalimutan ka. Kaya sana kung ano meron na karera, kaalagaan mo na. Kaya we have to save up for the rainy day. Kasi hindi parati panahon natin. Like ako, aminado naman ako na it's not my time anymore. Oo. But I'm just thankful na
that we have avenues like this, YouTube, na nagiging relevant pa rin ako sa tao. At At saka mahal na- pa rin ako. Tsaka sa galing mo, because na-hone mo naman kasi yung craft mo, until now, lumalabas ka pa sa TV. Jacinda, hindi ko rin alam kung bakit sa akin iniwan ni Julius yung shares niya. Huwag ka nang magmaang-maangan, Diana. This is what you wanted all along. Alam mo kung malisyoso lang ako, iisipin ko, na pinilit mo si Julius na ibigay sa'yo yung will. Wala naman ho sigurong kinalaman si Ate Diana sa pagkamatay ni Kuya Julius. Oo, isa ka pa. I have no evidence yet. But I know a snake when I see one. Diba, pelikula ka pa. Because inalagaan mo naman yan. Do, tama ka. Hindi man panahon ngayon, pero at least ikaw inalagaan mo. Thank you. Thanks, Tito. And you are very good. By God's good grace. Ay, si thank Willie you. Revillame, di ba sabi ko na, yung tungkol kay Willie na, he used to be a friend, pero hindi naman kami chami-chami talaga. Though, syempre, nakaka-offend kasi ang tao, alam mo, sana mabawasan na niya pagiging, yung makayabangan, maganyan. When you're blessed, be genuinely humble. Gusto ko lang sana makita yun kasi hindi ko maramdaman kay Willie yun. Yung pagiging genuinely humble. Hindi yung pa-humble lang. Ang dami ko naririnig. Pero okay lang. I wish you well. Manny Pacquiao. Sayang din to. Bakit? Hindi kasi, nandun na sa kanya lahat eh. Kaya sa sobrang pangarap, sobrang ilusyon, hindi na ako kontento. Tulad niyan, dapat alam mo na kung hanggang saan ka. Isa yun sa mga disappointments ko kay Manny Pacquiao. Yung pag-senador niya, okay pa yun eh. Total, pwede taga-manage niya. Pero yung tatakbo ka pang presidente, what will you do for this country? Ano mo yun? What will you do? Hindi ka capable. Pag sinayang mo na yung pera mo, ginastos mo sa campaign, alam mo yun, pwede mo namang work on on other things eh, para makatulong sa kapwa. Kaya, Manny, sayang. You've brought honors to the country, pero ayokong one day bumalik ka sa dati. Ayokong tignan nyo kasi alam ko marami siyang mga problema din na kinakarap. Panginayin ako sa kanya. Pero actually, mabait naman si Manny eh. Mabait sa ugali. At saka altruistic ang nature niya. Oo. Kaya lang huwag ka masyadong mag-ilusyon ng mga bagay na hindi mo taga-kaya. Last question to Jobs. Kung meron kang gustong itanong sa akin, ano yon? Gusto ko itanong sa iyo, Snoopy. Are you truly happy na? Ito yung showbiz talaga ng mga sagot, di ba? Are you truly happy? I am. You are. Oo, I can say talaga right out because my life is steady. And I'm just grateful. I'm full of gratitude in my heart. Follow up ko lang. Ano ang kulang? Siguro ito na lang. Ang wish ko na lang is that siguro as I grow older, if God wills it at tumanda ako, sana wag akong tumanda na walang pinagkatandaan. I'm still a work in progress at 57. Tito Chobet. But I'm steady. Instead, regrets. Regrets. If there's one thing na pinisisihan mo sa karera mo o sa buhay mo, ano yun? Ang regret ko siguro is that I did not, until now kasi, I'm still learning how to manage my own finances. I did not learn how to be an entrepreneur. The only business that I really took the time to develop is yung ano ko, and hone is yung acting career ko. Pero other than that, hindi ako businesswoman like my dad who used to own a restaurant. Yun siguro yung regret ko. Hindi ako nakapag-invest in a business na sana hindi ako napunta sa mga moments na parang kumisan para bang tatanggap ka ng pelikula na hindi mo naman gusto pero you have to do it because kailangan mo ng pera. Ayan. But thankfully now, I'm learning thanks to a lot of my friends and to Mon, of course. Thank God who has been like my guardian angel na tinutulungan ako how to be a good steward of my blessings. Na nagiging steady na yung aking finances na ngayon. Very good, Thank very you. good. And good luck, ha? Thank Good luck, you, Tito baby. Jobert. Thank you, baby. I love you. Words to ponder. Romans chapter 8, verse 28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Amen. Thank you for guesting in my munting vlog. It's my honor. Tito Jobber, thank you Thank very you. much. Thank you. Talaga. Friends,
Maraming salamat sa inyo. I love you guys a lot, so much. Of course, guys, always remember, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Bye!